What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Pinagkakaisahan na nga ng mga retired generals itong pulpul na Quadcom at hindi na sila natutuwa sa ginawa nilang kasuhan ang kanilang kasamahan na si PIDEA General Wilkins at PNP Colonel Grialdo. Na nagsalita ngayon itong former Chief PNP General Junardo Carlos at itong si PMA General Secretary Faustino at ang isang Admiral Philippine Coast Guard. At ang pinakabigatin ay itong si Senator Bato, mga kababayan, na pare-parehas nilang binantaan ngayon, itong pulpul na Quadcom, partikular na nga itong si Boy Contem Paduano. Pero bagong lahat, mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, kala siguro ng mga pulpul na Quadcom habang buhay silang nasa kapangyarihan, hintayin lamang nila na maupo itong si VP Sara Duterte. Ating balikan ang mga ito at butatain sila, mga kababayan. Wag tayong titigil hanggat sila mapanagot, o makulong sa kanilang mga ginagawa ngayon sa harap ng kamera dahil hindi ito tama at wala na talaga sa hulog ang kanilang pamumulitika dahil nga napaaandar sila o napatututa dito kina Tambali Zabonget. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga pahayag ng 4 na 4-star generals. Ang kanilang pagkadismaya, kanilang pagkondena sa ginawa ni Congressman Paduano, yung pagpakulong niya kay General Wilkins Villanueva. Ulitin ko, 4 na 4-star generals, 2 sa PNP, 2 former PNP chief, isang AFP 4-star general, chief of staff na naging Secretary of National Defense, at isang 4-star Philippine Coast Guard general o admiral. Grabe, ngayon lang ito nangyari. Dahil hindi nila matanggap yung nangyari sa kanilang kasamahan, Cavalier, yung isang matinong retired general na kagaya ni General Wilkins Villanueva ay ipinakulong lang ng dating kalaban ng ating gobyerno. Okay, unahin ko dito si Police General Junardo Carlos. Member ito ng PMA Class of 1988. Ito, may personal siyang pahayag December 17, 2024, 2 days ago. Sabi niya, pero si General Carlos, in the past days, we witness how an abusive, take note of the word, abusive former enemy of the state turned party list representative, accused without presenting any evidence, a decorated anti-drug operator and public servant for over 38 years. Correct. He cited him, although hindi niya pinangalanan, but ito si Paduano. He cited him for contempt and wanted him detained. We cannot allow this to pass. Mabigat na salita ito. We will not take this sitting down. Ibig sabihin, may pinaplano. Yan ang mabigat. Dapat lang. Para bang bulkan kanlaon na grabing init tapos biglang sumabog. Yan ang pagkaintindi ko, yung we cannot allow this to pass and let them continue to dishonor the men and women who selflessly and patriotically serve this country and the Filipino people. I support former PIDEA Director General Wilkins Villanueva, his honor, his life. Junardo Carlos, retired Police General, 17 December 2024. Salamat po, Sir Junardo Carlos, sa inyong pagpakita ng suporta sa inyong kasamahan na si General Wilkins Villanueva. Okay. Si General Carlos, isa siya sa pumirma
sa manifesto ng PMA Class 1988 expressing their support to General Wilkins Villanueva. So ito, separate statement niya ito. Ibig sabihin, galit. Isa pang pumirma doon sa manifesto ng Class 88, si former AFP Chief of Staff General Faustino, na naging Secretary of National Defense. Nakasama ko sandali ito sa Mindanao nung Eastern Mindanao commander siya, at talagang matitino itong Class 88. Yung mga pumirma doon, marami akong nakasama, at salamat dito kay General and Secretary Faustino sa pagsuporta sa kanilang mista. Yung isa pang pumirma doon na 4-star general sa Coast Guard, nakalimutan ko yung pangalan, but tandang-tanda ko nung binasa ko yung pangalan. Admiral, Philippine Coast Guard. Wow. Ang galing ng class na ito, nakapag-produce sila ng 3 4-star general. Kasi sa Class 88, ang alam kong Chief of Staff, si General Faustino at saka si General Centino, na ngayon Presidential Advisor na on West Philippine Sea Affairs. So pangatlo itong Coast Guard Admiral na mista nila, nakalimutan ko yung pangalan. Okay, ang pang-apat na galit ay walang iba kundi si Senator Bato de la Rosa, dating PNP chief. Ito, may post siya. Ronald Bato de la Rosa, 19 hours ago, as I have said, sabi niya, walang forever sa abuse of power, Mr. Paduano. There is always a time for reckoning. May Grabe naman kasi talaga mga pinanggagawa ng mga Quadcom na yan eh. Lalo na itong si Paduano, no? Na talaga makikitaan mo na pambubuli ang ginagawa sa harap ng kamera. At hindi na nahihiyang magsigaw-sigaw pa, magtapang-tapangan sa mga sinasite in contempt nila na guest speaker, no? Grabe. hangganan ang lahat kasi akala ng mga kongresista is ano na sila yung unlimited yung kapangyarihan nila. Akala nila forever sila na manunungkulan. Sabi nga na yung isang post na basa ko is yung kapangyarihan nitong mga kongresista is ipinahiram lang ng taong bayan. Hindi katulad ng mga general na pinaghirapan nila, dugot, pawis, buhay ang itinaya nila para makuha yung pagiging general over the years. Tapos yun, binutuhan lang ng ilang libong mamamayan. Mga ilan bang boto ng party list? Sabihin mo na 200,000. Yun lang. Tapos, ganun, pagpapakita ng kapangyarihan ko, no? Okay, magbasa tayo sa mga comments. Dito sa post ni Senator Bato na sabi niya, there is always a time of reckoning, Mr. Paduano. Ano kaya ang mangyari ito kay Paduano pag come 2028 at nagpresidente si BP Sara? Tingnan natin. Okay. Nasser Alonto, if this abuse will not be checked, then time might come. The new People's Army will be the one roaming the cities and soldiers are hiding in the mountains. Upside down na ang panggobyerno. My opinion. Tom Mascareñas, kilala ko ito. He is not fit to live in civil society. He fits behind bars and rots there. Henry Lopez, dapat walaon ning party list system because it doesn't serve its purpose for representation of the marginalized sector. What is happening now is that it becomes the open door enemy of the state to infiltrate. Okay, nabasa ko ang history ng Abang Lingkod. Ito yung party list ni Paduano. So, noong una, nanalo sila. Kaya lang, i-declare ng COMELEC na basta, kinansel niya ang panalo kasi sabi ng COMELEC, ang Abang Lingkod, it does not represent any sector at all. Kasi ang party list, you represent a marginalized sector. Example, OFW, tricycle drivers, mga riders, fishermen, mga ganun, athletes.
Alam nyo, ang unang desisyon pala ng COMELEC nung nanalo itong Abang Lingkod, wala siyang nire-represent na sector of society. Kaya, wala. Mhm. Ay nag-apila sa Supreme Court itong si Paduano. Ayun, hinatigan ng Supreme Court. Ayun, kaya nakaupo siya hanggang ngayon. Kaya lang, ano bang Grabe. nire-represent niya? Abang Lingkod. Mas mabuti pa yung former Bali-balita yung si Paduano ay sinusuportahan ng mga makakaliwang grupo, mga kababayan. Wika ni Ka Eric, na dahil sa tulong ng mga NPA di umano, kaya naluluklok yan. At kasamahan siya nila Franz Castro, Raul Manuel Robles. rebels. Pwede pa yun. Wala, Abang Lingkod. Yun po ang history ng Abang Lingkod. But anyway, sana mag-isip-isip ang mga kongresista. Kasi nakailang araw na bang nakakulong si General Villanueva, magwa 1 week na ata. Ang hirap yung ganyan. So mabuhay po kayo, mga PMAers, members ng PMA Class of 1988. Nakikiisa kami kayo, nakikisimpatya kami sa inyo. We are behind General Wilkins Villanueva. Marami na akong nakausap na nagsasabi na talagang matinong general ito. At dito sa video na to, mga kababayan, ni ating pakinggan, no? Itong magandang balita na dahil sa pag-iingay natin dito sa pangingialam ng Timog Party List, gawa ng asawa ni Tambalos Romualdez, nag-back out na sila, mga kababayan, sa MOA o Memorandum of Agreement between PhilHealth at ng party list na ito. Buti nga sa kanila, mga kababayan, no? Kala siguro nila makakalagpas sa mata ng taong bayan itong hidden agenda nila na nakawin di umano o imaniobra ang loob ng ahensya ng PhilHealth. Lalo na bilyon-bilyon pa naman na pera ang nakasalalay dito. Grabe. Kaya't effective itong pagiging maingay natin, mga kababayan, binobroadcast natin itong mga malupitang baho ng mga iba't ibang grupo, no? Kamukha na lamang nito na Timog Party List na gawa pala ng asawa ni Tambalos di umano. Ating sabay-sabay na panoorin to, mga kababayan. Speaking of nangaasar, Marlon, ang galing mo din naman sa mga transition words, no? May naasar. Sino? May naasar sa mga taong nagsasalita at nag-iingay sa mga issues ng lipunan. Naasar ang palasyo, naasar ang tingog, natakot Atras sila Natakot. Natakot. Ano yun akala nila, ganun-ganun na lang nila lokohin ng Pilipino. Akala nila ganun sila makakaisa. Akala nila talagang pangmamay ang Pilipino. Unang-una, At bakit? magsasawalang kibok, di ba? Bakit ang tingog, 'di ba? Una na ho natin tinalakay ang issue na itong si tingog pumasok sa isang memorandum of agreement between them, tingog. Another one is PhilHealth, and then the third party is DBM, I think. It was that bank, no? Na kinwestiyon ng marami, ano ang profile, ano ang role personalidad ng Tingog Party List. Party list limited to a community or to a district, no? Yung kanyang nasasakupan. Sa mga waray-waray. Sa malawakang proyekto na pinasok niya involving PhilHealth and another entity. So, dahil ang daming nag-ingay din dyan, Marlon, naging trending yan Nag-ingay yan, and finally... may privilege speech dyan si Senator Bato. Yes, he also questioned it. No? At least merong isang bato na merong boses at yagbols na tumayo at nag-privilege speech. Hindi yung yagbols. Alin na naman! Hindi, basahin natin, sige, diba? go. Finally, Basa, Pamela, basa. Sabi ng Tingog statement, after careful deliberation and extensive discussions among our party executive officers, Tingog Party List has decided to step back from the Rural Hospital Financing Program to shield it from unwarranted political distractions. Naniniwala ka bang nagkaroon ng deliberate and extensive discussion doon? Hindi. Isang tao lang naman mukha ang nagdedesisyon. Naman. No? Okay. To clarify, the agreement merely reflects our shared commitment and establishes a framework for a future undertaking. However, to protect the program and our partner agencies from being drawn into baseless political disputes, we are stepping aside. Dapat stepping down, ginawa nila, no? So tatabi lang muna. Pero yung Marlon, yung pakiwari nila sa sarili nila na sila yung the bigger entity to call the other two agencies as our partner agencies. Parang sila yung umbrella. No? Nagising sila sa kaibangan nila, di ba? Yes. And it said, our commitment to Panigurado may hidden agenda mga yan, mga kababayan. Lalo na't asawa ni Tambalos pa ang nanguna dyan sa Timog Party List na yan. Na baka gusto niya rin magnakaw, di umano. Lalo na't bilyon-bilyon ang pumapasok na pera sa PhilHealth. Our commitment to advancing affordable and accessible healthcare for every Filipino remains unwavering. This decision does not mark the end of our advocacy, and we will continue to champion initiatives that deliver meaningful and lasting change to our communities. We don't need you.
this country The will nerve. go on without The nerve, Tingog. the nerve, di ba? Yes, and the face, the audacity, Yeah. the everything about you. The No. BS. That's BS. If one thing will be good for this country, it's to lose Tingog party list. Dissolve it. Dissolve it. Ano ka naman eh? Tatlong ano yan, Pam? Tatlong slot yan. Oh, Ah, SLUT? Mamela, kami nakata. Hindi, gigil kasi ko eh. Hype na hype ako Oo. ngayong ano to eh. Hype din kasi itong mga... Ano ba nakain mo? Hype kayo. Parang ang dami kong sugar na nakain kanina. Hindi. Buti na Dahil lang. nakakatuwa. Buti na lang. Yep, nakakatuwa. At ano yun eh? Victory for us yun. Alam mo ba sinong pangalawa kong minessage? Una kong minessage, ikaw at saka si Mm, Atty. Vic mm, about it. mm, I think I was one of the first na... Kahit sa look post. nakita Oo, kita, nagyayay ka. Oo. Nakita ako pa itsura mo rin sa look, talaga naglulundag Hindi ka. kasi nung sinend yung sa loop na yon, Oh. eksakto na yun din ang binabasa ko. Mm. So nung nakita ko share na, edi alam mo kanino ko rin share? Kay Kuyang Ibi Hugalbot. Oo. Dahil isa yan sa natalakay natin nang tayo ay nag-trio with him. Yep, Di ba? and pinost din ni Kuyang Ibi. Ayun, Oo. di ba? Kaya, so, ngayon mo ba masasabi na tayo ay langaw lang sa pader? Hindi. Ang mga kagaya nating Hindi. tayo ba ay, ano mas kita sa Tagalog? Lamok lang Lamok. sa pader o lamok lang na nakapatong sa likod ng kalabaw. Hmm. Di ba? Hmm. Hindi, umaaray sila eh. Alam mo pa kung ano ang inaarayan pa, Ano? Marlon? Aba, pinuspone. Di ba nga, looking forward tayo sa December 20 supposedly na signing na Oh, ng signing. GAA? Oo. Hindi, pinuspone. May isang matandang epal na nagpapaka-presidente. Nasaan ang presidente? Bakit ibang tao nagsasalita, Marlon? Baka po, Dapat Baka sa kanya, kayo. na, alam mo yung mga statement na gano'n, sa kanya dapat naririnig yun, Marlon. Yun totoo. Oh, di ba? May statement from... basa ulit, Pam. Basa ulit. Basa Umaaray ulit. na sila, Basa. mga Parang kababayan. dating ano, alien to ano yun? The alien? Alien. The scheduled signing of the General Appropriations Act on December 20 will not push through to allow more time for a rigorous and exhaustive review of a measure that will determine the course of the nation for the next year. May exhaustive, Marlon, review. The ongoing assessment is being led by the President himself in consultation with the heads of major departments. While we cannot yet announce the date of the signing, we can now confirm that certain items and provisions of the national budget bill will be vetoed in the interest of public welfare to conform with the fiscal program and in compliance with laws. Compliance? Dalawang salita, 7 letra. Ano yun? Ang akin, unang ano ko dyan, tamad ka. Oh! Tamad ka. Pangalawa yan? O, una pa rin yun. Tamad ka. Patato na yan. Parang At sobrang tamad. Alam naman niya na ang deadline, December 20. Ang dami mong staff sa Office of the President na para busisiin, scrutinize yung proposed budget next year. Eh bakit ngayon ipopostpone mo? Tapos kailan lang nagpa-interview siya, 'di ba? Na meron siyang mga kino-consider na posibleng ibito niya, katulad dun sa budget ng education. Tapos ngayon, eto ilalabas mo 2 days bago mag-December 20. So ang tawag diyan, tamad ka. tinamad ang lolo mo, no? Tinamad. Eh baka may hangover pa yung concert nung Ay, oo. nung isang araw, Di 'di ba? ba? Sinasabi nila 3 days na tutulog yan. Ang ganda nung ang ganda ng bigayan. Ay, wow. Di ba? So, 100K. high pa. Oh, high pa. Balitang-balita High ng pa. 100K. So, lakas tamat, di ba? Lakas tamat. Ay, oo nga, no? Di ba? Parang, kung ito ay importante, Takin nyo yun mga kababayan, di ba nakakaya na malaman na kaya nilang magparty ng milyon-milyon pero umuutang pa rin sila sa mga kalapit bansa natin. Anong isipin na lang ng mga ibang lahi, mga kababayan? Lalo na't kamakailan lamang bumisita sila sa Prime Minister ng Dubai, no? At halatang nakabusangot ang Prime Minister sa pagbisita ni Bongit. Kasi nga alam niya na magnanakaw di umano ito. Nakakaya talaga. di ba? Uupuan mo ngayon din. Ngayon din, Marlon, hanggang sa umabot tayo sa deadline. Hindi ibig sabihin nagpapasko tayo, problema pa rin sa isip ng mga tao kung ang PhilHealth is patuloy na zero budget. Ang pagbabasa ng budget, hindi lang naman si Marcos Jr. yan. Hindi lang naman si presidente ng Pilipinas yan. Ang pagbabasa ng budget, yung panukala na yan, bago pirmahan ng presidente, dumadaan sa OES yan, Yes. Office of the Executive Secretary. At yung Office of the Executive Secretary, ang daming staff niyan, lalo yung legal niya. Sure. Dapat noon pa, 2 weeks ago pa, binusisi na nila, hinimay-himay na nila yan. Baka Hindi ngayon- yung 2 days na lang, saka sila atras na, sige, postpone muna natin. Ano ang Pakamaran yan. katamaran ba? Hindi ba nabibilang din naman, Marlon, yung kanilang pag-atras saglit sa malakas na boses Yun, na naipon natin? malaking factor yan. Oo. Malaking factor yan, yung Pangalawa na lang pag-ingay siguro natin. yung tamad siya. Pam, Pwede ka kasi pwede mo ano naman eh. desisyonan yan na, teka, bakit maingay ang Okay. Bakit maingay ang social media? Bakit maingay yung isang kaibigan ko si Vic Rodriguez? Di ba? Dapat balikan natin yan. Hindi yung ngayon ipagpapabukas mo. So, katamaran yan at
malamang sa malamang, nauuntog na yan, Correct. nagigising na yan, tulad ng Tingog Party List na nagigising na sila sa kanilang kahibangan na hindi nila akalain na mag-iingay ang taong bayan. Kaya tayo po, mga katete at kaebol, Tama. patuloy pa ho tayo mag-ingay dahil nagkakaroon po na magandang resulta ang pag-iingay natin, ang pagwawala natin, at ang patuloy na pag-iikayat natin sa mga kababayan natin na grabe-grabe at sobra-sobrang garapal ang pangwawalang yan sa pondo ng taong bayan ng gobyernong ito. Wala eh. Kinailangan talaga kasing mag-ingay, Marlon. Dapat, malaking bagay. Oo. Lalo pag ikaw na nag-ingay, takot lang ng lahat. Shut it. Yung ganda ba, Lepam? Gigil ako sa'yo, Marlon, ha? Oo. Nakaka-ano ka na. Huwag sakit ka ng heart. Hindi, alam mo kailangan mag-ingay dahil Kailangan. una na nilang ginalaw ang education budget Shit, na diba? sinasabi ng ating konstitusyon dapat sa tao ng paglilitis ng budget na yan ay siya ang pinakamalaking slice ng cake. Kung dapat kalahati sa kanya, kalahati sa kanya. At nasa konstitusyon. Yes, nasa Na konstitusyon dapat yun. ang pinakamataas na budget ng Pilipinas, yung sektor ng edukasyon. Edukasyon, pero anong sektor? Wala nga sa sektor ngayon ng pinakamalakas na unprogrammed funds. Ano yan? Para suportahan yung pagiging delusional mo na ikaw at you will be Ganyan next sila president? kagarapan. Ganyan sila kagarapan. Nakakainis. Ganyan Ang sila defense, kagarapan. yung pagngangaw-ngaw ng isang brownie, wala pa rin siya nahinuha, nabawasan pa rin siya ng 10 billion sa kanyang hiningin project. Di ba? PhilHealth na lang, Marlon. PhilHealth, so. PhilHealth na lang. Hanggang ngayon, no? And PhilHealth ang nakakatuwa na pa, lang. nakakatuwa. Shoutout sa mga sa mga political scientists and even yung mga COA auditors na mga dating Oo, like kunyari si nagsasalita, professional dating COA Commissioner Heidi Mendoza. Okay. Sasalita na. Yung ibang mga akadim na nagsasalita na hinggil sa garapalang sorry naman. Bulol eh. Itsura naman talaga nila garapata din. Okay. Garapalang pagbokya sa pondo ng PhilHealth. Tapos, itong House of Romualdez, ang pondo pala nila pam ay 33.6 billion Ang gagawin pesos. nila dyan, no? Diba, no? Sila ay mambabatas, Marlon. And take note, Oo. ang pondo nila 16.3 billion lang dati. Oh, ngayon, Next year 33.67, parang ang dami yung ginawa. Ano ba accomplishment nyo? doble ka agad. Doble. Tanongin mo ano accomplishment Ano? nila? Ang accomplishment nila, yung Quadcom, yung Kwinta. may kwinta pa. May kwinta. Yung commission good government. May Yung ayun. kay Joel Chua. Ay, quota naman din sila sa sa contempt. Pero napakinabangan ba Grabe. yan ng mamayang Pilipino? Hindi. Ang nakinabang dyan, yung mga buhaya sa Kongreso ng mamayang Pilipino. Tama. Ay, nakakaano no. Uy, Marlon ha, na matibay din ang paninindigan at pagpapaliwanag sa online ng isang Dr. Tony Licson ha. Uy, oo. Shoutout tungkol po dyan sana. sa ano. Sana may Ano yan, interview natin maalam tong mama sa Marlon sa PhilHealth. O siya yung nagbunyag nung siya nag-reveal nung Party yung versus party, party, no? Na yung maluho at Grabe marangya. yun, 130 plus M na Party lang, no? party cost lang yun ha. Pero tignan mo, ang isang OVP, binabatikos nila sa 125 million na confidential. Ito 130 million. Oo, plus pa nga. 38 Plus. nga yan, 138. Tapos sa 125 na confidential yun, Na ha? ano, ah? Confidential yun. Ito, party lang to. Alam mo Marlon, kung may kagandahang nangyari dito sa OVP budget hearing, ay yung confidential funds hearing na yan, nag-set siya ng president na all agencies should now be open to discussing their confidential funds. Dapat Kung paano din, yung yung ginastos. tipong ito na yung benchmark, no? Oo, ito na yung ito na. template, no? Tama, tama. Na kung ginanon nyo ang OBP, dapat It should apply to all. Oo Otherwise, Not at all. Diba? Oo. Lagi natin parang sinasabi yan. At masakit din, Marlon, ang pagbagsak ng budget ng OVP